guys! Happy Friday! Another day na naman po tayo ngayong buwan. Today ay February 22 at 21. So, ibig sabihin guys, sahuran po ngayon. Po. Okay, yeah. Mamaya na, pagdating ni Papa sa baba, good morning ka na sa kanila. Let's go, let's go, let's go! Nayo, come on, Hof needs. Good morning na ikaw. Good morning, gala tayo today. Alam nyo guys, itong damit niya, pangatlong araw niya na putong suot. Yung ano neto, yung pangbaba, nadumihan na lang, kaya ngayon kumuha siyang bagong pantalon. Ito po, oh. Kagaling ni Milo, magpili guys, kay match din po yung sa ano niya, pangtaas. Di ba regalo to sa'yo ni Tante Garnet tsaka Tante Precious, ng birthday mo? Yung sabihin mo sa kanila. Thank you. Thank you, Livel. Miss mo na sila? Yeah. Oo. Love you, Paura. Si Matthew po tsaka si Marcel andun pa sa taas. May magbaba na rin yan sila. Yung sinabi ko sa inyo kaninang sahuran. Sahuran po yun sa YouTube, guys. Pero baka ano na rin yung magpasok sa account. Mga Lunes. Kasi today Friday eh. Minsan hindi yan sila papasok ng sahod kapag Friday. Tapos minsan Monday din. So it's either Tuesday or Thursday next week tayo maka-receive ng sahod sa YouTube. Pero kaya galit lang sinahod ko last month. January kasi kababa po talaga magpasahod ng YouTube. Kaya after ng December, napurdoy siguro si YouTube. Malaki kasi ang sahuran kapag December eh. Tapos pag January niyan, kakaunti lang po yung bayad niya sa mga ads. Mag-sunny side up po tayo ngayon ng mahiwagang itlog dito sa bahay, guys. Dalawa lang yung gawin kong sunny side up kasi si Marcel ayaw. Ako lang po talaga yung magkain ng dito, madalas itlog. Pag umaga. Palaman ko to sa nabili kong tinapay pa sa Germany nung nagpunta tayo yung Gardeniang bread po sa Deutschland po. Mamaya na, mag-almusal ka muna doon. Mamaya na ang laro, okay? What's up? Opo, mamaya is Aita. Tapos gawin natin yan later, okay? May balita pala ko sa inyo guys. Update sa trabaho po natin sa To You From Steph. Kabilis talaga ng araw. Kasi alam nyo, kahapon ata yun. Nag 1 month na po ako sa To You From Steph. So kahapon po nagbigay ng appraisal si Stephanie sa akin about sa performance ko sa buong buwan nga. Kaya din po yung kumbaga trial period ko sa work na yun, yung sa office nga. Pero kay so far po nagustuhan niya yung performance ko. May mga ganyan pala dito guys, yung mag-appraise sa mo sa performance. Sa trabaho ko po kasi sa store, alam nyo, mag 6 years na ako dyan. Never silang nagbigay ng appraisal sa performance ko. Basta magtrabaho ka lang dyan. Kaganda ng may ganun. Kasi kumbaga maganda din na marinig mo mismo sa mga boss mo na yun nga, you're doing well, na ganito. Kasi sabi ko din sa kanya, everyday may natututunan din ako dito. Ang sabi ko pa nga sa kanya dati nung in-interview na ako, sabi niya sa akin kasi, mga 1 buwan bigyan kita ng trial period nga. Sabi ko, sana hindi abutin ng 1 month, mga 2 to 3 weeks lang, makuha ko na yun, or magamay ko ng trabaho. Tapos na-mention niya yung kahapon, sabi pa niya. So ngayon, alam mo na kailangan talaga 1 buwan yung trial period, no? Sabi ko, akala ko mabilis lang matuto sa trabaho, pero kadami di kasi anik-anik guys. Tapos ngayon po, nagsasagot na din ako ng mga emails, sa mga customers, nagtatanong kung nasan yung mga nila, orders. So, sa 1 buwan na yun, kadami ko pong natutunan at continue po tayo ng work dyan sa To You From Steph. Kasi yung trial period talaga na yan, kumbaga dyan niya i-base kung magkukontinue pa ako sa contract ko. Kahit nag-sign na po ako ng contract dyan, 7 months hanggang August. Pero overall po, sabi niya sa akin, very good ako sa mga ginagawa ko. Kasi pag wala din masyadong orders,
may mga ginagawa din ako sa office, halimbawa maglinis. Hindi din kasi ako magantay guys, halimbawa kahit wala nang mga orders, yung mag-upo lang ako, tapos antayin ko lang yung yung oras ng pag-uwi ko. Kasi ang gusto ko talaga, lagi akong busy. Kaya masaya po ako sa trabaho ko dyan sa Toy from Steph, kay most of the time po, yung 4 na oras ko dyan everyday, busy po talaga ako sa mga orders. Pero nung mga nakaraang linggo, hindi masyado. Kasi kumbaga konti lang yung pumapasok na orders. Si Mila. Pero maliban po doon, madami pang mga kailangang gawin din about sa mga online stuff nga sa trabaho. Ang isa lang po sa na-comment sa akin Steph, kasi shinare ko din yun sa kanya nung nag-start talaga ako. Ay, nung sagot-sagot nata ako ng email, kumbaga naging honest talaga ako sa kanya. Ayun lang. Ang sabi ko sa kanya, Steph, magiging honest lang ako sa iyo. Pagdating sa mga grammar sa English, hindi ako kagalingan ha. Sabi niya, it's okay, it's fine. We're going to do it now together. So tinuruan niya talaga ako, tapos mga ganito mga sasagot. So nung nung time na yun, na-share ko din po sa kanya na kumbaga wala akong masyadong tiwala sa sarili ko. Mila, Nay. Wala akong masyadong tiwala sa sarili ko pagdating sa mga decision making. So, na-share ko po yun sa kanya. So, yun lang po yung naging comments niya kahapon na dapat ko daw i-improve sa sarili ko. Kailangan ko daw magtiwala sa sarili ko na kaya ko yung trabaho. Kasi sa mga darating daw na or sa future, kapag gamay ko na talaga lahat ng mga sa trabaho, mag-isa na lang ako sa office. So, kailangan niya daw talaga na magtiwala lang talaga ako sa sarili ko na kaya kong gawin. Kasi alam nyo guys, hindi din po talaga ako masyadong nagtitiwala sa sarili ko sa totoo lang. Hindi ko alam kung na-share ko to sa inyo. Kumbaga, lang talaga ako, always on the go. Pero pagdating sa mga decision making, kahit dito po sa bahay, kahit sa mga personal stuff din po, basta, hindi po ako masyadong, nag-decide na ako lang. Mas gusto ko po talaga na may tanungin muna ako, si Marcel, or si Stephanie nga, pagdating sa mga orders, ganito, which is alam ko naman dapat yung sagot, pero tinatanong ko pa din sa kanila. Kaya sabi niya kahapon, yan daw yung kailangan kong i-improve. Kasi sinabi ko ngayon kay Marcel, sabi pa ni Marcelo, agree ako dyan. Kasi si Marcel din po talaga, alam niya na pagdating sa mga trabaho, kumbaga kailangan ko ng time para para masabi ko sa sarili ko na kaya ko yung trabaho na yun. Kasi sa po sa store, alam nyo, 3 years ko po naramdaman o nasabi ko sa sarili ko na kaya ko tong trabaho na to. Pero sa loob po ng 3 taon na yun, kadami kong doubts, kadami ko ding kumbaga mga down moments ba. Sinabi ko yun dati kay Marcel, mag-iyak na ako na ayaw ko nang pumasok doon, hindi ko kaya yung trabaho. Madali lang naman yung trabaho na yun, pero kung sa sarili ko, may something na nagsasabi na hindi ko nagagawa yung best ko. Alam niyo mga ganong bagay. Sabi ni Marcel, kailangan ko daw tingnan yung mga positive sides. Kasi yung mga boss ko, alam niyo, sinasabi ko nila na good job, Maricel. So, diba, napashare tuloy ako sa inyo. Pero alam nyo, nilalabanan ko rin po yun everyday na hindi ako magpadala sa mga negative thoughts nga na minsan parang naiisip ko. Kaya po, gusto ko laging maging busy. Or kung wala akong gawin, kadami ko pong naiisip. Yan po yung dahilan kung bakit ginusto ko ding maghanap din kaagad ng trabaho. Pagpasok ni Mila sa school, yung nag full time na si Mila. Kasi iba po ang isip ko guys. Tsaka alam nyo guys, kasarap din lang talaga magtrabaho sa environment na kumbaga feel mo din yung mga pinagtatrabahuan mo. Ay grabe din po kasi kabait, ka-understanding ng mga nagiging boss ko pagdating sa mga trabaho. Yung work ko sa store, yan po yung pinakauna-una kong trabaho dito sa Holland. Pero kay grabe din yung pag-intindi nila sa akin dati. Kaya nung pumasok ko dyan sa store, 2019 yun. Si Matthew noon 6 months. Tapos mga 1 taon pa lang ata ako niyan dito sa Holland. Or 1.5 year, ganun. Nung time na yun, na nag-start ako, yung language ko po talaga as in, kumbaga sabihin na natin, alam ko lang na mag yes or no, tapos yung mga numbers, kaya po yung mga basic na matututunan nyo kapag magpunta po kayo sa Holland. So, nung time na din yun, naalala ko pa talaga,
First week ko sa job na yon, sinabi ko din po talaga kaagad sa amo kong babae na sabi ko sa kanya, mafraw, kumbaga sa atin, ma'am, hindi ko kayang trabaho, mag-uwi na lang ako, tsaka mag-stop na lang magtrabaho dito. Sabi pa niya sa akin, English na lang natin kayo, mag-Dutch man tayo, hindi nyo maintindihan. It's okay, you can do it. Sabi niya, tutulungan kita para matuto ka. Alam niyo yung nung time na yun, parang naisip ko, grabe, nagtiwala ka agad siya sa akin sa first week na yun. Tapos sinabi ko sa kanya na wala akong masyadong alam sa Dutch. Kasi di ba ano man yung magatindahan, tapos yung mga magpasok, mga Dutch man yun. So syempre, kailangan marunong ka ding makipag-communicate. Pero dahil po sa tiwala, tapos yung yung trust na binigay sa akin ng mga ko dyan, amo, dyan talaga ako napamahal guys sa ko ngayon sa trabaho. Tingnan nyo ngayon, mag 6 years na ako dyan. Nag-work ako dyan 2019, 2021, 6 years. Diba? Tapos imagine yung kaliit pa nung nagtrabaho ako dito sa Netherlands. Kaya ang gusto ko kasi dati din talaga, mag-work nga pag magbigay ako dyan sa Pilipinas, ayaw ko po talaga na ko yung kay Marcel iasa. Paghirapan ko na lang para masuportahan ko po yung magulang ko dyan sa Pinas, pero hindi ko yun ipapaako sa asawa ko. Tsaka buti na lang din, nung time na yon si Matthew 6 months, sila Binan, willing to help din po. Grabe din yung support system nila sa akin na, sige, kung gusto mong mag-work ka. Andito kami lagi, pwede na ibantayin si Matthew. Tapos si Marcel noon, full-time din sa trabaho niya. Pero yung work ko din kasi naman dyan dati, kumbaga, bulan-bulan ba, part-time nga hanggang ngayon. From 12 to 4. So, pwede na din kasi may mga times din po na si Marcel mag-work from home lang siya. Share ko lang sa inyo ba yung mga experiences ko po dito about sa trabaho ko dito sa Netherlands. So, kahapon, na-realize ko nga kung gano'n din ako kaserte kay Steph na as in, willing talaga siya lagi din mag-effort pag may mga tinanong ako, mga ganito-ganito. Sana bloom pa po yung business niya. To you from Steph, guys. Pag gusto niyo po ng calendar, bookmarks, stickers na pwede niyo ilagay sa Tumblr. Sa mga darating na buwan din po, may i-release siyang journal about sa motherhood. Very interesting talaga siya. Feeling ko nga din ako noon magkuha. Journal siya na ginawa niya about nga sa mga para sa mga nanay. To you from Steph, visit po kayo sa site niya. Pwede kayo mag-order. Kung nasa Amerika kayo, sa ang lupalo po dito sa Europe, US. Sa US, kadami niyang customers. Alam niyo, may siya, nabenta siyang planner. 110 ata yun lahat. Sold out na ngayon yung niya yun. Dated planner. Kasi in order po yun ng isang kumpanya sa US. 3,000 euros good yung binayaran ng na yun, nung customer na yun. So, na-sold out po kagad talaga yung na yun, planner, dated 2025 planner. I-check nyo lang yung site, guys. Try nyo po kung mag-deliver, kung nasan man kayo. Halimbawa, curious kayo anong mga product niya. Kagaganda ng mga products niya, promise. Tapos, yung mga calendars nga, may iba't iba siyang arts. Good morning, gala tayo today. Gala ka today, saan ka pupunta? Open Oma. Ay, oo nga pala. Pagpasok ni mama mamaya sa work. Guys, tingnan nyo pala si Mila, May pasa po ngayon dito sa mukha. Anong nangyari dyan? Matthew ging gisteren op mijn staan. Ja, jullie waren allebei wild. Yeah. Nasipa po siya ni Matthew. Dan werd ik nog wel boos. Wow, man ang palangga na yan. Wij gingen op zolder struikelen. Tapos kanina, nalaglag ka na naman, di ba? Mama. Tingnan nyo pala yung buhok niya, guys. Tinirantas ko dito sa likod. Maar toen zei je dat het mijn schuld was, maar dat was toch niet mijn schuld? Ja, dat is ook niet altijd, Mila. Als iets mis met jou, als het iets gebeurt, dan ga je meteen zeggen, dat is Matthew's schuld. Dat is niet goed. Maar Matthew geeft altijd Matthew's schuld aan mij. Ja, jullie allebei. Jouw schuld aan mij. Okay na, batik kayo, okay? Live shine. Live Volcar. Okay? Ikaw din, mag-gel na ikaw. Kaya magpunta kayo maya-maya kala Opa. Kaya ang mo, bangs. Oh.
Diyan na naman kayo sa mga ganyan-ganyan nyo, ah. Good morning, Eko, sa kanila. No. Nay, okay. Today is Vietnam. Sabihin na. Nee, geen magneten bij een telefoon. Moet je nooit doen. Balik mamaya po pala pagpasok ko ng work yung mga bata at si Marcel magpunta kay Labinan. Kasi today nila i-check yung vacation po namin para sa summer. Di ko alam kung ibubook na nila later, babe. Are you going to book later the summer vacation? To select the locations, then we're going to select places where we want to stay. Yeah. And I'm going to send an email to the boat company we used last year. Uh-huh. And I'm going to explain the situation that, with the emails from last year, that we tried to book last year and then we had to cancel because of an emergency operation. Yeah. We couldn't get any money back, so if we can book it again this year for the money we lost last year or a discount. Yeah. Soon ko po yan sa inyo i-share kung saan tayo magbabakasyon sa summer vacation. Yung book pala natin, naging ganito na naman kasi naligo din po kanina. Pero kay maya-maya before ako pumasok, magplansya na naman tayo, guys. Kasi tonight din po, magkikita-kita kami nila Inday, tsaka Day Precious. Mag-ano po kami, dinner together. Kasi matagal-tagal na din kami hindi nagkikita-kita. Maya-maya pa tayo magpasok sa work, kaya makapagpahinga pa ng konti. Tsaka magpagplansya na naman tayo mamaya. Ano yan? Is dat de vlog laten zien? Ang ano? Moet even achter. May papakita daw siya sa inyo, guys. Ano yung papakita mo? Hal! Bakit naman may ganyan si Bircha? Pakita mo yung damit niya. Pakita mo yung damit niya. Oh. Weet je zo meteen ook Walang- naar buiten? Walang diaper si Bircha. Baka umihi yan. Nou, weet je. En wel eentje laten. Now siya. Kaganda mo talaga, nak. Weet je ook zo meteen mee naar buiten? Huwag mo tanggalin ng tali, okay? Oké. Kailangan pagdating mamaya ni mama galing work, ganyan pa din yung ano mo, buhok. Oké. Below? Ja. Oh, high five. Ciao. Box. Woe! Woe! May humabol din dito. Deze gaat zo meteen mee naar buiten. Next week may pasok na po yan sila ni Mila. Kaya natapos na yung 1 week vacation nila. Nood pala ko ngayon kadinang ginto, guys. Parang kaganda nitong ano na to. Palabas nung mga nakarang taon. Ngayon lang ako nagre-recap o nagka-catch up po sa mga episodes o mga teleserye na ginawa ng ABS-CBN. What is that? Op jouw rugje. Kiss mama. Mm. Love you. Love you. Love you. Kasi talaga ni Mila, guys. Alam nyo, every time po na pumasok ko sa bahay, nakaabang na yan siya sa pinto. Kaya mag-hug sa akin. Tapos sabihin niya kaagad, na-miss kita, mama. Pati naman si Kuya, sweet yan. Kuya, halika dito. Come on here. Pati syempre ang ating kuya. Kusya si mama. Idong, idong, idong. Idong, idong, idong. Ik ga weer verder werken. Sige na, mag-play na kayo. Mama. Nee, Mila mag bij mama gaan blijven. Parang na-addict to siya minsan sa akin, si Mila, guys. Kaya hindi to minsan sa akin magalis. Yung maghagag lang siya sa akin, magtabi lang. Yung mahawakan niya lang kamay ko, sayang-saya na. Love-love din to ni mama. Okay lang mag-uwi si mama sa Pilipinas? Samen met jou naar de Filipijnen. Hindi na talaga ako makauwi ng mag-isa, guys. Kaya ayaw niya po kong payagan. At tsaka, kung mag-uwi man ako, gusto niya kasama ko siya. Ano pa oras? Zie. Kaya, wala siguro yung plano nating mag-uwi sa Pilipinas. Kaya bala ko nga po sana mag-uwi sa fiesta sa probinsya, June yun. Pero parang tagilid tayo, guys. Kaya itong isang ayaw pumayag. Tapos, diba, may trabaho na nga ako na extra. So, parang hindi din basta-basta makahingi ng free days. Tapos, yung vacation ko po, sa summer vacation, na-apply ko na din sa store, yung sa work ko. 3 weeks din yun. So, parang tagilid na ako kung mag-extra pa ako. Weeks din na, bakasyon. Halimbawa, kung mag-uwi ako sa Pilipinas,
Kasi kung mag-uwi ako sa Pilipinas, ang gusto ko, 3 weeks din. Para solid din yung pamasahe. Pero parang tagilid nga tayo. Siguro sa mga darating na lang kaming taong uwi para kaming 4 po. So, hindi si mama mag-uwi sa Pilipinas. Paura. So, hindi si mama mag-uwi sa Pilipinas. Ano yan? Now, chef. Work muna tayo, guys. Yung mga bata po ngayon, nandito din kasi diretso sila mamaya kala biyanan. Magbisikleta nga sana ako, pero ang ating Papa Bear, nag-offer na iatid na lang daw ako nila sa city. Kaya para mamaya abang nandun sila kalabinan, doon na din sila magantay hanggang sa mag-out ako. Kaya 4 hours man lang yung duty natin today. Kasi kailangan nga din nilang planuhin yung sa vacation namin this year. Ganito din po kasi kami mag-book, guys, kapag magbakasyon kami para sa summer vacation. Early booking po talaga yung ginagawa namin. Pero parang kailangan i-insured na naman namin yun. Ay para kung may mga last minute na namang mangyari. Katulad sa nangyari kay Binang Lalaki nga last year, 'di ba, yung Norway sana natin. A day before, guys, a day before yung namin travel pa Norway. Canceled good. Kailangan ni papang operahan nga. Buti na lang talaga kay nandito pa kami noon sa Holland. Kung sa kami biyahe. Kawawa gud si Marcel kaya siya man mag-asikaso sa lahat. Tapos maghanap-hanap pa kami ng mga hospitals kasi nung kasakit si Papa, duro-diretso talaga yun, guys. Di ko alam kung naabangan nyo yung vlog ko na yun. Ang nangyari kasi nga sa kanya, suka siya, tapos yun, kailangan operahan kaagad siya kinagabihan. Dinala siya sa hospital, parang hapon, duro-diretso gud yung nangyari sa kanya. Kaya siguro later, kung mag-book man sila Marcel, for sure na naman to sila ng insurance din para kung may mga last minute na naman na cancellations, at least may mabalik pa din sa amin sa mga binayaran namin about sa mga bookings, sa mga hotels or apartment na pagstayhan nga po namin sa bakasyon. 2,000 years later. Oh, dito kagad yung vlog natin, guys. Tapos na pong mag-work. Grabe ka busy ngayon dito. Ano day? Sinasapian, saglit lang po. Ayan na. masyado. Kinakausap yung hangin. Naging sisisa na guys. Sisisa na to. Kinakausap yung hangin. Alam nyo kasi alas 8 na po dito ng gabi. Ngayon pa lang kami kakain, guys. Wala pang 8, 45 pa lang, 7:40. Alas 8 na sabihin mo kay mag-edit pa ako. Oo, sorry, 8 lang. Ako din, guys. Ngayon pa lang ulit ako kakain after 8 hours. Nag-fasting na tayo ngayon, Day. Nag-fasting na tayo. Ito lang din po kasi yung available time na pwede namin makuha. Kahit maaga pa kaming mag-book, wala din. Pero para sa fridge, naisip ko nga kanina, Day, bakit hindi lang tayo nagharap ng ibang restaurant? Favorite na natin ito. Favorite ko kasi ito ni Inday. Binigyan ko siya ng 2 choices. Yan muna, yung sa Indian o dito. Dito man yung gusto niya. Kaya nagantay pa kami ng alas 8. Ay, kapapain ko lang. Ikaw talagang may sala. Yes, na ako talaga. Okay lang. Thank you, Al. Salamat ko na lang. Salamat ko lang. Buang. Tsura ng mga gutom, guys. Wow, ang nagsalita, galit na galit na. Lutuin mo na. Guys, nakatulala na po na ako ngayon. Kainit na ng mga ulo ba? Day, nasa na yung lutusan mong kuha ng garlic tsaka hindi ka na binalikan. Nag-harvest pa. Pumunta pang Baguio. Grabe naman katutok na. Thank you, Day. Kain, guys. Kain po. Grabe ang mo dyan, Day. Finally. Ano mo dyan, Day? Lalagyan mo. Day, kalaki ng mukha ko dito, Day. Bahala na. Basta wala kong sa likod makuhaan. Uy, may tayo? May kimchi? Ay, wala pa din yung kimchi. Ayun lang. Ito muna, guys. Kain po. Na ito. Na paano? Yummy. Lamay kaayo. Walang kimchi, walang kain, walang laman. Kulang. Ilang pagkain dito, guys. Umuulang kanin. Papalit natin. Grabe yung itsura ng natin. Binarbecue dito, Day. May second batch pa po. Pinagsama-sama nila to ba? Siyempre, dahil inis na para walang hugasin. Para walang hugasin. Ang lettuce, kadami ko yun dito. Sisa, kamusta ka na dyan? Kalmado na si Sisa. Ganun mo na. Dahil maganda ka sa tenga mo.
Kainin pa natin yan, Day. Sunog na. Pwede pa yun na mag-chanding yan. Uy, Pero bakit yung na to, Day? Oo nga, Day. Pero ipa-reserve na natin. Napapalitan natin yung ano, papel. muna. Day, wag na muna tayo mag-order, Day. Kapag mag-order, Day. Sige, Day. Pero na-order na yung second, nung ano, isang batch. Oo, yung una mo yung maraming meat. Oo. Na-order Day, na. nasa ng bunting, Day? Ay, nilagay na sa hilaw talaga. Hindi ako nang ganyan. Sila. Hindi ako malayo ako dyan. Lutuin muna. Dahil tayo sushi na ako, plate. Nalagay yung bunting sa hilaw na. Makuha na niya. Kailangan Masyadong lutuin. malaki. Kanin tayo, guys. Kaya 9 hours baya tayo nag-ano, fasting. Wala na siya. Wala na siya. Dami. Guys, tayo ng hill. Hill ba? Hindi ko kumakain nito, Day. Ano yan? Pang ano na namin to, 4th round. Bahay na, guys. Nakauwi na po. Ay! Kararating ko lang. Si ano din, Garnet, parang kararating lang sa bahay niya. Nagbisikleta din po siya. So, yun lang yung video natin kasama yung mga Inday, guys. Kaya nag-focus na rin po kami kanina sa chika-chika. Kaya medyo matagal nga po kami hindi nagkita-kita. Pero kay tonight, nag-get together na naman kami tatlo. Grabe na naman, kauhaw. Oy. Alam niyo, pag magkain kami talaga sa restaurant na yan, yung sa Korean barbecue, grabe lagi yung kauhaw pagdating ko sa bahay. Siguro makatatlo o 2 baso ako pag magdating na nga ako. Siguro kasi pag bisikleta din. Feeling ko si Marcel gising pa yun kaya hindi pa na good night eh. Wala pa siya message. O baka nakalimutan ng mag-good night. Buang talaga to si Inday. So siguro ngayon guys, i-end ko na po yung vlog. Sana nag-enjoy kayo. So thank you for watching. Ingat po. Bye-bye. Bukas ulit guys. Bye-bye po.